Oh, kumusta ka na? Eto, hindi ko pa rin alam kung sino iboboto ko sa eleksyon. Hindi ba nag-usap na tayo kay Marcos tayo para may unity na tayo at yung buong Pilipinas? Talaga? Nakikita ko nga rin sa TikTok yan. Alam mo namang maraming kayang gawin si Marcos katulad ng mga ginawa niya sa Ilocos Ay, Norte. ano na nga ba yung mga nagawa niya? Hindi ko rin alam eh, pero sabi nila marami ang magaganda daw ang nagawa niya para sa Norte. Ah, ganun ba? Sige, pag-isipan ko muna. Wag na, samahan mo na ako at botohin si Marcos para unity. Pag-isipan ko pa talaga, ha? Bakit ka ba napaisip bigla? Kasi kinausap ako ng mga bata. May sinabi sila tungkol sa gusto nilang presidente. Kaya, ayun, parang kailangan ko tuloy pag-isipan ng mabuti. O, mauna na muna ako at babalik pa ako sa trabaho. Sige, ako rin. Pero kumustahin ko muna si mama at yung mga anak ko. Sige, mauna na ako. Marcos pa rin ah. O anak, napatawag ka. Gusto ko lang po sana kayo kumustahin at saka ayun, kausapin yung mga bata. May napili ka na bang kandidato? Marcos tayo, ha? Hindi ko pa po talaga alam, ma. Anak, isa sa mga pangako ni Marcos ay gawing 20 peso na lang ang 1 kilong bigas. Anak, makakatulong ito sa atin. Totoo kaya yun? Si Marcos pa. Kaya nga siya tatakbong presidente eh. At yung Lenny na yung pinag-iisipan mo, tatakbo lang yan para gumanti kay Marcos at kay Duterte. Ay mga bata, Hello po, Hello po, Mama. Mama. Hello din sa inyo mga anak. Kumusta yung homework niyo? Okay Okay naman naman po. po. May tanong po ako, Ma. So, sino na po ang balak niyong pipiliin sa eleksyon? Ang daming nagsasabi na si Marcos na lang daw yung iboto ko. Sino po nagsabi? Paano naman po yung mga utang na hindi ba po nababayaran ng pamilyang Marcos? At kakalimutan lang po ba natin ang mga lahat ng mga nangyari noong martial law? Tama ka dyan, Mike. Napakaraming nangyari na human rights violations na nangyayari nung panahong iyon. Hahayaan lang po ba natin na may Marcos na umupo ulit sa gobyerno? Teka, mga anak, saan niyo naman natutuhan ang mga ito? Baka fake news yan. Huwag kayong papabiktima, ha? Sa pagbabasa ng mga tamang resource, Mama. Anak, sabi ng lola niyo na si Marcos na lang raw ang iboto ko. Marami din ako nakikita sa TikTok na kapag si Marcos ang naging presidente natin, makakaranas ulit tayo ng golden age tulad dun sa nangyari nung kapanahonan ng tatay niya. Ayaw niyo ba yun? Pero Mama, paano naman Tama na! Si Marcos na ang napili ko. Tsaka wala rin namang epekto kung sino yung iboto ko. Kung sinong manalo, edi siya ang magiging presidente. Sige Sige po, po, Mama. Mama. Bye-bye.